Hello! Ito po ang part 3 po sa ating self-element na binabayaran nyo ng 500 na makakatulong sa inyo para maging okay ang buhay nyo, maging smooth ang lahat ng pagtatrabaho, pagninegosyo, at lalong-lalo maituro mo to sa iyong anak para ang kanyang kukuning kurso at kung if ever mag-business siya or mag-asawa, alam nyo na ang dapat ninyong kung ipinanganak din sila na anong swerte bang araw or medyo malas po ba. Okay, sa inyong day master po ay yung self-element. Ganito po yan kung anong year ka, anong birthday, at anong pizza. So, dyan makikita kung anong klase ang pagkatao mo at kung anong araw din yan, swerte ba yan or hindi. So, yan ang tinatawag na what's above, so below. So, kung ano nangyayari sa taas, magre-reflect yan sa baba or ang ating lupang sinilangan or tayo yung pinanganak sa oras na yan. Okay, mas mabuti nga meron kang time of birth kasi yun talaga pinaka 100% accurate. Okay, so dito tayo. So sa atin pong day master or sa ating self-element, meron pong dalawa. Okay, tinatawag dyan na yin and yang. So yan ay energy. So yin and yang. So, nakikita niyo yung cycle na. Nakikita niyo po ba itong yin and yang? Yan mostly po ang ang status na nakikita niyo na picture na yin and yang. So, yung energy na yan po ay nagkukos po yan ng swerte at medyo hindi smooth na pamumuhay. Kasi po, kung nabilong ka, like example, yang fire, yang earth, yang metal, yang wood, oh, 'di ba? Yang water. Oh, yung 5 elements na 'yan. So ibig sabihin po, ikaw po ay nabilong po sa increase, prosperous or prosperousness and strength. So ibig sabihin 'yan ay increase. So laging increase, number 1 ang buhay mo, ang pananalapi, and also mga madam, lahat ng gagawin mo ba ay talagang kung ngayon, yang ka, tapos dumaan ka sa mga pagsubok. Alam na yan, na sa darating na panahon po, ikaw po talaga ay aasinso at yayaman. Kasi nabilong ka sa yang. Now, kung ikaw din po ay creative, madiskarte, matalino, tapos talagang nagpursu sa buhay, yan ang napapatong sa'yo na prosperousness or yung tinatawag na kasaganahan or pinanganak ka na talagang lahat ng pinaghirapan mo ay talagang mag-create into abundance. Now, ang tinatawag din yan, isa yang ay strength. So, ibig sabihin, ayaw mo na lagi kang nakaupo, nakatulog, ayaw mo nun. Ito yung mga taong hindi tamad. Ito yung taong mapangarap. And malakas magtrabaho, gusto nila na laging may ginagawa, gusto nila gamit lang ang lakas ng talino, lakas ng katawan. Yan po ang mga nabilong sa yang. Now, kung ikaw naman po ay yang, tapos, now, tignan niyo yung mga anak ninyo. Like, example, nagpa-self-element kayo. Nabilong siya sa yang. So, hindi ka nakabahan. Ang iyong gagawin na lang is i-guide siya na ito yang ito. I-guide mo ang anak mo or ikaw mismo. Alam mo naman na pag ikaw po talaga ay maging masipag at may ginagawa ka, nag-exert ka ng effort, may pera talaga. 'Di ba? Every time na magtrabaho ma-exert tayo ng effort, may pirang lalapit. Right? Sa mga yang, yang po, yang energy ang tinatawag yan. So, ibig sabihin, pinanganak siya na swerte sa araw na yan or sa oras na yan. Kaya, kung dumaan ka man sa pagsubok ngayon, tapos yang ka, ay alam na doble i-effort para nakasaad na sa kapalaran mo na maging okay ang buhay mo. Now, kung dublihan mo pa ng effort, paniniwala, sipag, sabayan ng mga pampaswerte, at mga paniniwala, feng shui, vasto, at whatsoever na magbibigay sa iyo ng swerte, ay nako, yan ang tinatawag na rags to riches. Bigla ang swerte, or maswerte ka talaga kasi pinanganak kang swerte. Now, kung yang ka, tapos tamad ka, and then umaasa ka lang, wala pa rin. So, again, ikaw pa rin ang gumagawa sa iyong kapalaran.
Right, yang. Pangalawa, ang mga pinanganak ng yen. Ito lang. I'm so sorry to tell you. But hindi naman sorry kasi magawa ng paraan yan. Magawan yan. Basta alam mo ang pasikot-sikot sa pampaswerte. Pangalawa, ang yan po, o yen. O diba, yan, yang, taas, yen, pababa. So, alam mo na, nung pinanganak ka sa mga oras na yan at sa araw na yan, ay hindi maganda ang panahon or medyo magulo or maraming problema, yan ang tinatawag na decrease. So, ibig sabihin, decrease, kahit anong maraming pera ka, nawawala, parang ang pera dumadaan lang, sweldo, pagdating sa sweldo, may nakaatbang na nabayarin, or hindi pa dumating ang sweldo ng butcher ka na, yan po, kasi yen ka, nasa chart mo pala, or nasa iyong pagkatao pala. So, ibig sabihin, decrease lahat. Kung like example, meron kang pinundo, lahat yan madi-decrease or lahat yan mawawala ng unti-unti. Yan ang ibig sabihin kung hindi ka marunong mag-handle sa yung pampaswerte or sa yung sarili. Kaya, hindi mo siya hindi mo siya ma-avoid. It's because nasa charts mo nasa pagkatao mo na siya nung pinanganak ka. So, decrease ha, ibig sabihin, ingat-ingat din ito ang mga yen para ang magsali-sali sa mga investment na hindi pala totoo, yung tinatawag na scam or pyramiding wealth or yung mga hindi totoo. Pinangako sa inyo, ito yung mga yen ang mahilig maluko or ma-scam. Bakit? Madaling maniwala. Akala nila kasi napataas, so decrease pala. So, ito yung mga taong, please lang, kung alam nyo, kaya kailangan nyo talagang magpa-element or magsasali kayo sa student. Kasi dito ang student kasi, whole na malalaman mo kung pwede ba ka mag-invest or hindi ka ba pwedeng mag-buy ng mga asset. Yan po, ha? So again, if you are yen, ingat-ingat po sa sinasalihan mo ngayon na ang 100 pesos magiging 10,000. Diyos ko. Okay, next, decline. Nangyayari ito sa mga taong nagtatrabaho. Decline sila sa promotion kahit halos na imudmud nila ang kanilang katawan sa puyat, sa pagod, or sila na yung laging inaano ng pinakausapan ng kanilang amo, tapos in the end, hindi napunta sa kanila yung promotion, or kay tagal-tagal mo na sa kumpanyang yan, hindi pa rin nakikita ang worth mo or ang value mo. So kasi yen ka, nakasaad sa kapalaran mo na if ever kampante ka na ikaw kasi matagal ka na, so may dumating biglaan na hindi mo ini-expect na ibang tao na mas magaling pa sa'yo at kakilala pala or something na amaze yung may ginawa siya na hindi mo kaya. Because, nasasaad sa kapalaran mo na decline ka lagi sa mga opportunities. Now, if you're an ordinary person, yen ka din. May nag-post na for sale, tapos napakamura. Tapos ikaw nangangailangan ka kasi tight ang budget mo. Tapos, nakita mo yung post na yon 5 days ago, nasold na sa ibang tao. So, pag PM mo sa isang seller, sold na pala. Or like example, nag-live selling ako. Nagpamine ako ng ganyang price. Tapos 24 hours lang, ikaw hindi ka naka-online that time kasi meron kang ginagawa siguro or something. Hindi ka talaga nakakita sa live. That is sinasabi na decline. Isa din sa nakabad sa yen energy is about shrink. Ibig sabihin, ito yung mga taong pag nalubog na galing sa mayaman na lubog, ang hirap na makabangon. Ito yung mga taong iniwan, ang hirap makamove on. Kasi shrink nalubog ka. So lahat ng gagawin mo, ang taas mo mangarap, andun ka na, umakyat ka na sa ladder, tapos biglang nahulog. Yan yun. Yan ang mga mahirap makabangon. Kaya mostly, merong mga nag-suicide. Yung iba, mostly, wala na, hindi na kumakain. Kahit, juwa pa lang. Juwa pa lang, nagbi-break na sa'yo. Hindi ka na makamove on. Trabaho lang or isang pinagsalitaan ka lang ng ganyan. Na ka lang, di ba? So, may mga taong ganito. Kaya, itong mga yen, ito dapat ang magtangan ng napakaraming swerte. Pampaswerte, protection, anti-malas, antay sa mga taong masama, anti-wishes, lahat ng antay. Huwag lang kayong sumali sa anti-Christ, ha? Lahat ng mga pangontra, dapat meron kayo at lahat ng mga pampayaman meron kayo. Ito yung mga magtangan ng mga imposible, ng mga pampaswerte ng mga makapangyarihan like Hiyas, na Reyna
langgam, bando dapat ang kunin, at saka yung mga Libyan, Moldavite, to change destiny, yan po ang makukuha niyo sa self-element kung kayo ang magbabayad ng 500 pesos. Ayan po, I hope may matutunan kayo at isabuhay po ninyo.